Go. Ang lahat tayo na ituro na sa inyo. Hanggang ngayon, iyon pa rin ang aking salita. Ang lahat ay may hilingit ninyo sa inyong mga kapatid. Ngunit may isang masigit na nakakakita ng inyong mga puso. Walang silbi ang inyong pananatili kung hindi kayo susunod sa aking salita. Mga suri nga kayo. Ibinukod ko kayo upang kapag ganapin ninyo ang aking salita, lahat ng bagay ay mababaliwala kung hindi kayo susunod ng mayroong katapatan. Ako'y laging suma sa inyo, kaya't sabik na ba kayo sa aking pagbabalik? Mga anak, lagi kayong magbantay na ako'y babalik na, kaya't maging tapat lagi kayo at ang pag-ibig ay pairaling lagi ninyo. Amen. Amen. There is always a little bit heaven in the disaster area. Amen. Obrigado, Senyor. Senyore! Alam niyo mga kapatid, pinagpala talaga tayo. Overwhelming ang sikay na glory. Alam niyo ba na darating ang panahon na ang iglesyang ito ay lubos na pagpapalain? Ang hinahanap ng Diyos sa atin yung katapatan sa pakikipagkaisa sa Espiritu Santo. Yun ang mensahe sa atin ng Diyos na makikipag-isa tayo sa Espiritu Santo. At ang sinasabi ng Espiritu Santo sa huling panahon, magkaisa tayo sa kabanalan. Maging tapat tayo sa pananampalataya. Useless ang pananampalataya kung walang pagtugon na may katapatan. Pinagpala na tayo sa spiritual na bagay. Pagpapalain tayo sa physical at sa material. Ngayon, pag pinagpapala tayo sa material, medyo mag-iingat tayo. Kasi may warning ang Diyos dyan eh. Pero bago ko basahin yung warning na yon, ang mensahe ng Panginoon sa atin na tayong lahat ay magkakaroon ng pakikipagkaisa sa Espiritu Santo sa tali ng kapayapaan. Alam niyo ba na ang iglesyang ito'y dumadaan sa bautismo sa apoy? Na sinusubukan tayong lahat. At kung tayo makakapasan lahat sa pagsubok na ito, ibubuhos ng Diyos ang masaganang pagpapala. Na walang silid na kalalagyan, sabi, overwhelming eh. Kasi yung spiritual blessings, overwhelming. Hindi pwedeng hindi naramdaman dito ng kahit sino yung sikay na glory. Every Sunday, pag sumasamba kami dito, nararanasan namin ang sikay na glory. Pag second Sunday, ganun din. Buong iglesia na. So, nararanasan mo. Hindi mo maikakaila magsisinungaling na walang nararanasan mo talaga. At patuloy itong mararanasan pagdating natin sa langit. Grabe doon, ang shouting. Dito, kapos tayo eh. Gusto kong sumigaw, hindi ako makasigaw eh. Kapos ako sa hangin, kapos ako sa boses. Eh, pagdating sa langit, perfect ka eh. Walang kapos-kapos doon. Parang thunderings, mga kulog ang sigawan doon. Ang pagsamba doon, parang mga alon ng dagat, sabi. Napakagrabing pagsamba gagawin doon. Pero dito sa lupa, sinasanay na tayo maging mananamba. Kaya hindi ka a-absent sa worship eh. Kapanapanabik ang worship eh. Kasi ang sarap eh. Alam nyo, may nagsabi dyan eh. Kung napanood nyo nung araw yung Woodstock, may nagsabi doon na nagsabi, yung daw drugs, yung daw yoga, pinasukan ng yoga eh. Tamang drugs daw yun. Kalukuhan yun eh. Ang tamang drugs talaga na high, yung nasa Diyos ka. You are in heaven. Sila cloud 9 lang eh. Cloud 9 lang. Eh di ulap lang yun. Hindi heaven yun eh. First heaven pa lang yun. Ang pupuntahan natin, third heaven. Nandun yung holies of the holies. Nandun ang Ama, nandun ang Anak. Kasi sa third heaven, ang dalawa pa lang ang nandun eh. Tsaka lahat ng anghel. Ang Ama at ang Panginoong Hesus. So pag nag-rapture, hindi pa rin tayo pupunta sa third heaven. Sa alapaap lang eh. Dahil mag-ahari pa tayo ng 1,000 taon. I-glorify tayo, tapos mag-ahari tayo 1,000 taon. At pagkatapos nun, sa last judgment, at saka pa lang tayo makakapunta sa New Jerusalem, bababa. So, hihintayin pa rin natin bumaba ang New Jerusalem
Tsaka na tayo doon titira kasama na ang Panginoong Jesus forever and ever. Doon na aalisin ng lahat ng memorya ng tao. Pag nag-create na ng new heaven and new earth, aalisin na. Sabi sa Isaiah 65:17. Sapagkat narito, ako'y lumilikha ng mga bagong langit at ng mga bagong lupa at ng bagong lupa at ang mga dating bagay ay hindi na maaalala o mapapasa isip man. Kasi dito may kalaban pa tayo sa pagsamba eh. Yung isip natin, nag-iisip pa habang sumasamba, yung espiritu lang ang sumasamba eh. Eh doon, kaisa mo na yung espiritu mo, ang isip at kaluluwa at katawan mo. You are one with your spirit, soul, and body. Glorified body. Na ang ibinibihis natin ngayon, yung white robe, o yun, the righteousness of God, the Word of God. Nagbibihis tayo ngayon ng Word of God. Ibinibihis natin si Kristo, ang bagong pagkatao. Kaya pumayag ka na alisin ang luma, hubadin ang lumang pagkatao, ibihis ang bagong pagkatao. Para mabuo na si Kristo sa atin. Kapag buo na ang iglesia at nadadamitan na sa damit pangkasal, bababa na ang Panginoong Jesus, kukunin na tayong lahat. At napakalapit na yan, mga kapatid. Kasi buong-buo na eh. Ang New World Order, buong-buo na. Ang United Nations, handang-handa na. Ang IRS, handang-handa na. Ang CRF, handang-handa na. Ang World Bank, handang-handa na. Handang-handa na silang lahat. Kaya pag sinasabi nila na kapayapaan, goodwill to men, hindi kailangan ng race o ang relihiyon, magkakaisa na tayo, tsaka darating ang kapahamakan sa kanila. Sabi sa Ephesians 5. Kaya nawala ako Ezekiel 36:26 pala yung babasahin ko. Nabibigyan tayo ng isang bagong pagkatao. Isang Espiritu Santo ibibigay sa napalalakarin tayo sa lahat ng palatuntunan. Ezekiel 36:27. At aking ilalagay ang aking espiritu sa loob nyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan at inyong iingatan ang aking mga katulan at isasagawa. So ito pagkakaisahan natin. Ibibigay sa atin ang Espiritu Santo na siyang mag-uudyok, magbibigay ng pagnanasa sa atin lahat na magpakapanal tayo sa huling araw at isasagawa natin. Meron kang kapangyarihang isagawa. Kasi meron kang bunga sa ikababanal eh. Hindi tayo anak ng kadiliman, anak ng liwanag. Na hindi tayo magugulantang isang araw. Bababa ang Panginoong Jesus, nalalaman mo. Kasi nang dumaan si Job sa pagsubok, napakatindi ng pagsubok ni Job, pero nakalusot siya. Pinagpala ng todo si Job sa lahat ng uri ng pagpapala. Eh, ganun ang ginagawa sa iglesia ngayon eh. Dumadaan tayo sa bautismo sa apoy, dumadaan tayo sa matinding mga pagsubok. Pag nakapasa tayo lahat ng masaganang pagpapala ibibigay sa atin. Pero makipag-isa tayo sa Espiritu Santo. We are controlled by the Holy Spirit. Romans 8:9. Dadagwat kayo wala sa laman, kundi na sa Espiritu. Kung gayon, tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Dadagwat kung sino may walang Espiritu ni Kristo, ay hindi siya sa Kanya. At kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan. Dadagwat ang Espiritu ay buhay dahil sa katwiran. Ngunit kung ang Espiritu niyong bumuhay na maguli kay Jesus ay tumitira sa inyo,
ay bumuhay na maguli kay Kristo Jesus sa mga patay na nagbibigay buhay naman sa inyong katawan. May kamatayan sa pamamagitan ng kanyang espiritu na tumitira sa inyo. Kaya nga mga kapatid, mga may utang tayo hindi sa laman upang mabuhay ayon sa laman. Sapagkat kung mabubuhay kayo ng ayon sa laman, mamamatay kayo. Dadagpwat kung sa pamamagitan ng espiritu pinapatay ninyo ang gawa ng laman, mabubuhay kayo. Sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng espiritu ng Diyos, sila ang mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot. Dadapwat tinanggap nyo ang espiritu ng pagkukup na dahil dito'y sumisigaw tayo, Aba, Ama. Ang espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. So alam mo, anak ka ng Diyos, tumitira sa iyo ang Espiritu Santo, nagpapatotoo sa iyo ang espiritu mo. Kaya sinasabi doon sa Proverbs 30, may warning siya. Kasi sa huling panahon, ang tao magiging maibigin sa salapi, sa pera. Ang mga tao magiging markers na gagawin nila yung gusto nila, hindi na sila susunod sa kalooban ng Diyos. Ang gagawin ng Diyos sa atin, pagpapalain tayo. So pag pinagpapala tayo spiritually, physically, materially, mag-ingat ka pagdating sa materially kasi mahina tayo dyan eh. The spirit is willing but the flesh is weak. Meron tinatawag na pag-ibig ni taning eh, pag-ibig sa sanlibutan. Yung lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. So kapag tayo binigyan na ng pagpapalang material, mag-ingat na tayo. May sinasabi sa Proverbs 30:8 hanggang 9. Ilayo mo sa akin ang walang kabuluhan at mga kasinungalingan. Huwag mo akong bigyan ng kahit karalitaan o kayamanan man. Pakanin mo ako ng pagkain na kailangan ko. Pagka ako'y mabusog at magkaila sa iyo at magsabi sino ang Panginoon. O baka ako'y magindok at magnakaw ako at gumamit ng paglapastangan sa pangalan ng aking Diyos. So baka yumaman ka, sumagana ka, makalimutan mo ang Diyos. Maging makasanlibutan ka na sinasabi sa Jude. Ito yung mga markers o yung mga manunuyan ng huling panahon, nalalakad sa sariling mga tita nila, makasanlibutan to, karnal ang isip. So doon tayo mag-iingat. Kaya na alam nyo ba, nakakatakot ang dumami pera? Nakakatakot yun. Kasi napakahirap pumasok ng maraming pera o mayaman sa langit. Paano kung gawin ng Diyos sa atin yun? Pasaganahin tayo sa spiritual, physical at material. So inuunahan na tayo, may warning. Ito sabi, Jude 18:19. Kung paanong sinabi sa inyo, magkakaroon ng mga manunuya sa huling panahon na magsisilakat ayon sa kani-kanilang masasamang pita. Ang mga ito ang nagsisigawa ng paghihiwalay, malalayaw na walang taglay na espiritu. So doon mo malalaman espiritu ng sanlibutan. Kasi dinipay kung ano espiritu ng sanlibutan 1 John 2. 1 John 2:15 to 17. Huwag niyong ibigin ng sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang masamang pita ng laman. So yun yung ginagawa ng mga mockers o manunuya sa huling panahon. Masasamang pita ng mata at mga kapalaluan ng buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. At ang sanlibutan lumilipas, at ang masamang pita nito dadapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos, mananahan magpakailanman. So ingat tayo, baka mamaya maging Diyos mo, ang tiyan mo. Mapapahama ka. Kasi pag marami kang pera, wala kang gagawin, kundi magkakain ng masasarap na pagkain, yung kinakain mo ang papatay sa iyo. Sabi ng Philippians 3:19. Na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan, at ang kanilang kapurihan ay sa kanilang kahihiyan na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa.
O yun ang manunuya. Delikado ka. Kaya nag-warning sa Luke 21:34. Dadapot mag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka malugmok sa inyong puso sa katakawan. Ang dami mong pera. Alam nyo ba na ang the best talagang pagkain ibinigay? Prutas at gulay. Kasi halos lahat ng prutas nandun ng anti-inflammatory, antioxidant, pati gulay. Alam nyo ba na yung tinatawag na free radicals? Dahil sa mga tawag dito sa air pollution, yung masama mong kinakain, nagkakaroon ng inflammatory ang utak natin na tinatawag doon na omega-6. Masama yun eh. Sumisira yun ng pagtakbo ng magandang kaisipan. Kaya unti-unti kang papatayin ng kinakain mo. Kaya the best na kainin natin talaga, kapag ibinigay na sa inyo pagpapala, magsanay kayo sa prutas at gulay, isda. Isda, prutas at gulay. Kasi yung kinakain mo na papatay sa iyo eh. Sabi ng Diyos din yun eh. Huwag kayong kakain ng bunga ng pagkaalam ng tama't mali, sapagkat pag kinain niya, tiyak na mamamatay kayo. Eh yun ang gagawin mo eh. Kapag kaya pinag-iingat ka, huwag maging tiyan mo ang Diyos. Kain ka dito, kain doon, katakawan. Dadagpat mag-ingat kayo sa inyong sarili, baka malugmo kayo ang inyong puso sa katakawan at sa kalasingan, pagsusumakit sa buhay na ito, at dumating na bigla sa inyo ang araw na yon na gaya ng silo. Sapagkat gayon darating sa kanilang lahat na nananahan sa ibabaw ng lupa, dadapwat magpuyat kayo sa bawat panahon, na magsidaing upang kampiyon ninyo ang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari upang makatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. So, susubukan, hindi lang iglesia, lahat. Dahil sa tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, iingatan naman kita. Magtitiis ka. Kahit kaya mong kumain ng masasarap na pagkain, titiisin mo. Kakain ka lang na mabubuting pagkain. Kasi pag careless ang pamumuhay mo, napakaraming sakit na idudulot sa iyo niyan. Ikaw ang may kasalanan. Alam niyo ba si John the Baptist? Napakatindi ng pagkain doon. Locust. Puro proteins yun. Walang masamang cholesterol doon. Honey, the best food in the world. Honey. Yun ang pagkain ni John the Baptist, ha? Proteins. Rich in protein. Hindi maraming cholesterol. At honey. Nakita mo naman ang katawan niya. Napatay nga lang siya. Putulang ulo. Pero napakatindi. Ang mga pagkain ng Israel, nakita niyo naman, puro mga tinapay lang. Tsaka puro isda. Puro gulay. At spices. Ang spices, napakatindi ng binibigay na sustansya sa katawan niyan. Lalo yung mga luya, bawang, sibuyas. Pagkakain kayo, magluluto kayo, damihan nyo yung luya, yung spices. Pagkakainin nyo, yung sili. Lahat ng pula, maganda sa puso yan eh. Sa dugo. May color coding din ng Diyos eh. Basta't pula, mabuti yan sa dugo't puso. Merong makopa, pula yan, pulang mansanas, sili. Kainin mo, kung matakot magkakain ng sili. Lapanggahin mo yung mga spices na yan. Kita mo nung pag nagpiprint si Solomon, ang regalo ni Queen of Sheba, puro spices na mamahalin. Saka walang libadura yung pagkain nila tinapay. Ang pinakamatinding tinapay na kinain nila, yung galing sa langit eh. Ano ba tawag doon? Nakalimutan ko eh. Pero yung pagkain, yung tunay na tinapay ng galing sa lupa, si Jesus Christ yun. Yun ang the best na pagkain. So, Word of God. Word of God is held to the flesh. Yun ang magpapatibay sa atin. At makikipag-isa lang tayo lagi sa Espiritu Santo. Sabi na 1 Corinthians 3:16, hindi ba niyo nalalaman na kayo templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos nananahan sa inyo? Kung gibain ang sino man ng templo ng Diyos, siya igigiba ng Diyos. Sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at ang templong ito'y kayo. So, banal ang templo ng Diyos. Bagamat ang katawan, pinananahanan ng lahat ng kasalanan, banal yan kung hindi mo gagamitin sa kasamaan. So, wag mong pasamain ang katawan. Pag iginiba mo yan, igigiba ka ng Diyos. So, proteksyonan mo yung katawan, ikaw ang templo ng Diyos eh. Ipakain mo sa katawan mo ang masusustansyang bagay. Huwag yun, bara-bara-bay. Nag-iedad ka na eh. Ang tao, alam nyo, pagdating sa pagkain, ako, sabihan mo yan, hindi tumitigil na kakakain. Lalo na yung mga sobrang matamis, sobrang maalat,
Kasi pag nag-iedad kayo, alam nyo, iba na eh. Iba na, maiiba takbo ng isip nyo. Ang usapan nga lagi ng matatanda, di ba? Ano ba maintenance mo? Ikaw, ano ba maintenance mo? Ikaw, ano ba sakit mo? Di ba? Usapan yan eh. Hindi katulad ng mga usapan ng mga bata. Puro masisigla. Eh, pag matanda na nag-usap, puro sakit ang usapan eh. So, para makaiwas tayo talaga sa mga sakit, hindi ka makakaiwas eh. Napakatindi ng mga nilalagay ng mga pagkain. Yung tinatawag na GMO. Lahat yan nilalagyan ng mga pagkain, mga preservatives. Eh, ang Diyos lumikha ng isang bagay, wala ka na idadagdag. Halimbawa, saging saba. Yung iba gagawin barbecue, banana Q, o kaya yung matamis na saging, kusilba. Hindi, ginawa ng Diyos yung sapat na yun, matamis na yun eh. Ang gusto kasi ng tao, magka-diabetes pa eh. Gagawin banana Q, gagawin kusilba. Kahit kamote, napakasustansya ng kamote. Basta lahat ng root crops, mag-research kayo sa Google, nandun na lahat eh. I-research mo na, lalo yung mga dahon-dahon. Lalo na dahon ng guyabano. I-research mo lang, makikita mo, hindi mo na kailangan uminom ng mga gamot-gamot eh. Yun lang, ang alam nyo ba na ang prutas ay gamot? Ang gulay ay gamot? Nandun na sa lahat ng gamot. Doon nga nanggaling lahat ng gamot, sa gulay at prutas eh. Eh di, kainin mo na yung pinanggagalingan ng gamot. Prutas at gulay. Kasi yun ang ibinigay talaga ng Diyos eh. Sa Genesis 1:29. Kasi ang tao matigas ang ulo. Ayaw niya mag-stick sa Word of God lang eh. Gusto niya yung gusto niya. Ito sabi sa 1:29. At sinabi ng Diyos, narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabini at ito'y inyong magiging pagkain. O di ba yun ang design? Ang pagkain ibinigay ng Diyos sa tao, prutas at gulay lang talaga. E como ang tao talagang mahilig kasi sa mga kung ano-anong bagay, yung tigas ng ulo. Sabi sa ano yan eh, Ecclesiastes 2:27. Narito, Ecclesiastes 7:29 pala. Narito, ito lang ang aking nasumpungan, na ginawang matuwid ng Diyos ang tao, ngunit nagsihanap sila ng maraming katha. Ginawa ng Diyos na matuwid ang tao, pero nagsihanap ng maraming katha. Ang daming mga inbensyon, ang daming pinagdadagdag. Nagdagdag pa ng mga squeezer ng prutas, eh nawawala yung fiber ng prutas eh. Nilikha ng Diyos ang prutas, balatan mo lang, kainin mo, ayos na yun. Eh lumikha pa tao ng mga squeezer, yung mga producer, nawawala yung sustansya ng prutas. Naiiwan dun sa ano yung mga fiber, ang naiinom mo, puro yung sugar nun. Kainin mo ng buo yun, di na kailangan ng squeezer, ang mahal-mahal pa ng mga producer. Ang pagkakalikha ng Diyos, simple, pero ang tao gumagawa naman sa saring inbensyon. Napakatindi ng tao, manood lang kayo ng How It Is Made, tsaka yung mga sa Discovery Channel, ahanga ka sa katalinuhan ng tao. Paano ginagawa halimbawa yung biskwit? Paano ginagawa yung gano'n? Panoorin mo. Ahanga ka sa talino ng tao, ang gagaling nilang mag-imbento ng machine, ng computer na gagawa, no? Grabe, kahanga-hanga ang tao, napakatalino talaga. In the image of God. Pero, gumawa ng maraming invention, kaya yun, na-disgrasya. Matuwid ang tao banal pero dahil sa ka-inventor ang naging masama. Kumain ng bunga ng pagkaalam ng tama at mali. Sigurado ka mamamatay. So, para mabuhay ka, ibinigay si Kristo. Si Kristo ang sagot sa lahat ng bagay sa buhay. We know we live in Him kung nasa atin ang Espiritu Santo. 1 John 4:13. Dito'y nakikilala natin na tayo nananahan sa Kanya at siya'y sa atin sapagkat binigyan niya tayo ng Kanyang Espiritu Santo. So nalalaman mo, yung Espiritu mo at Espiritu Santo nagpapatotoo, anak ka ng Diyos. Paano mo nalaman? Ginagawa mo yung Word of God Sabi sa John 16:13.
Anuman kung siya, ang espiritu ng katotohanan ay dumating, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili. Kundi anumang bagay ang kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain. At kanyang ipahahayag sa inyo ang bagay na magsisidating. So ang sinasabi ng Espiritu Santo, yung narinig lang niya sa Ama at sa Anak. Yung sinasabi ng Ama, ang sinasabi ng Ama, si Kristo. Si Kristo ang salita ng Ama eh. Yun ang narinig ng Espiritu Santo. Hindi siya nagdadagdag o nagbabawas. Ang ibinibigay niya sa atin, purong-purong Word of God. So makikiisa tayo dun sa Word of God. Philippians 1:27. Pag ginagawa na natin lahat ito, at nakita ng Diyos na yung unity ng church na andyan, pwede nang pagpalain ng lahat. Kasi ito yung matagal nang sinasabi ng mga propeta nung araw sa LCJ. Mga anak, pagpapalain ko kayo, maglulundagan kayo sa tuwa. Eh wala pang naglulundagan sa tuwa eh. Makikilala kayo sa buong Pilipinas. O nakilala tayo na we are a divided church. Iglesyang matigas ang ulo. Itong maliit na iglesyang ito, pag napatunayan na ng Diyos, napatunayan na natin, nagkakaisa tayo, kagaya mamaya, meron trial eh. Tignan natin kung effective o successful yung agape peace. Kapag itong agape peace na ito, naging successful tayo, di tuloy-tuloy natin. Pero kung hindi tayo magkakaisa dito, di wag natin ituloy. Ganun lang kasimple. Mamaya, mag-agape peace tayo. Tignan natin, kasi yan ang fellowshipping of the church eh. Kumakain sila ng pagkain na may galak. So, merong fellowshipping. At least, meron tayong once a month na fellowshipping. Pwede ka makipagkwentuhan sa kapatid mo. Makipagchismisan ka sa kapatid mo. At least, may konti chika-chika. Hindi yung puro sa Facebook. Na i-expose mo lagi sarili mo sa Facebook eh. Kaya pag may susubaybay sa'yo, alam kung saan ka tatambangan eh. Eh, lahat na lang ang gawa mo, nilalagay mo sa Facebook eh. Wala kang privacy. Yun ang talagang ginawa ng Illuminati talaga eh. Puppet na ginamit ang Google, ang Yahoo. Ginamit yung gumawa ng Facebook para i-monitor niya ang lahat ng tao sa buong mundo. Kaya nga all-seeing eye. Lahat na lang ng ginagawa mo nandun eh. Kaya sa US mayroon 3 kategorya eh. Yung tinatawag na re-educated group, yung tinatawag na acceptance group, tsaka yung dead group. Meron na silang group na meron kulay blue, yellow, and red. Yung red dead group. Doon sa mailbox inilalagay nila yun. Kapag yung pamilya na yun ay kalaban talaga ng mga Illuminati, kalaban talaga, papatayin kayo lahat doon. Pagdating ng martial law, patayin kayo lahat doon. Yung re-educated group naman, yun yung i-hypnotize nila, i-brainwash, tuturuan sa kampo, kapag natuto na, tsaka lang pala, yung acceptance group, yun yung mga alipin nila, na walang kontra, payag sa kanilang mga Obamacare. Sabi ko nga, lahat yan. Itong sinasalita ko ngayon, naka-wired tayo. We are wired. Nakikita lahat ito sa meron GSP, global system ng ng satellite eh. Kita tayo lahat eh. Walang makakalusot sa atin. Paglabas ng Antichrist, huli lahat ang dapat hulihin, papatayin ang dapat patayin. Yung guillotine, 2,000 guillotine ang binili nila. Hinihintay lang dito yung sabi ni David, Rockefeller. We need only one crisis in this world, that they will accept the new world order. Eh wala na, handang-handa ng lahat eh. Ang ginagamit nilang vehicle dito, ang United Nations. Kasi nandun na lahat ng pinuno, ay hawak nila lahat ng pinuno eh. Walang presidente na hindi hawak ng demonyo. Kaya sabi ko nga sa inyo, kung iboboto nyo sa atin ang presidente, yung hindi masyadong demonyo. Yung meron tinatawag na katangian ng kagandahan loob. Doon sa Proverbs 20:28. Proverbs 20:28. Kagandahan, loob at katotohanan ay magpapalagi sa hari. At ang kanyang luglugan ay inaalalayan ng kagandahan loob. So kung yung hari o presidente, tignan mo, may maganda ba loob niya? O masamang tao? Pag masamang tao, huwag. Sabi sa Proverbs 29:2.
Pagka ang matuwid ay dumadami, ang bayan nagagalak. Ngunit pagka ang masama ang nagpupuno, ang bayan nagbubuntong hininga. O ba't mo iboboto yung masamang presidente? Tignan mo sino yung hindi masyadong demonyo. Sa tingin mo, sino ba dito yung medyo talagang hindi alipin ng kahit sino? Kasi pag sinuportahan ng isang grupo ang isang presidente, susunod yan sa gusto niyo bakit? Sabi ng Diyos alipin ng may utang yung nagpautang. Alipin ka ng nagpautang. Bibigyan mo ng utang na loob. Di ko sabihin mo sa presidente, sundin niya, alipin siya nun So magandang presidente, tingnan nyo, sino ba yung walang sumusuportang sino-sino? Yung solo lang siya. Kasi pag nanalo siya, ang susundin niya yung sumuporto sa kanya Kasi sinasabi din dito sa Proverbs 29:12 at saka 14, ganito yung hari. Kung ang pinuno'y nakikinig sa kabulaanan, ang lahat ng lingkod niya masasama. Ang hari na humahatol na tapat sa dukha, ang kanyang luklukan matatatag magpakialanman. So ang uunahin dapat ng iboboto mong presidente, yung mga dukha, yung usap ng mga dukha, magsasaka, yan ang pinakamahirap. Ano ginawa? Grabe, ayoko na sabihin dito, huhulihin ako. Pag in-expose ko talaga pinagagawa nito si Noypi, magbasa lang kayo sa internet, makikita nyo. Pero huwag nyo lahat paniniwalaan, i-discern nyo. Pag ako naglalagay lagi ako sa internet, sinasabi ko yun, judge it by your discernment. Hindi lahat ng nasa internet, totoo Hindi lahat, i-discern mo lang. Pag meron kang ebidensya, at nakita mo talaga na talagang pwede paniwalaan, di paniwalaan mo. Pag hindi, huwag mong paniwalaan. Kasi you have to discern Meron kang discerning spirit. Ito na yung panahon na ang lahat ng mga tao susubukan Kaya tayo, pasakop tayo sa otoridad. Sabi ng Revelation 3:10, sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan upang subukin ang lahat ng nananahan sa ibabaw ng lupa. Ako'y dumarating na madali. Panghawakan mong matibay ang nasa iyo upang huwag kunin man ang iyong putong. So magpakatatag tayo, magpakatibay tayo, makipagkaisa tayo sa Espiritu Santo. Ephesians 4. Ito talaga plano ng Diyos sa atin Kasi ang Iglesia ng LCJ, minsan hindi nagkaisa. Alam niyo lang kung sino nagkaisa, si Brother Manny at ang Espiritu Santo. At ang Diyos. Pero the rest ng bishop, walang nagkaisa. Kaya nga sasabihin ni Brother Manny, ipaubaya mo lang sa Espiritu Santo, tapos na Wala kang dapat gawin. Yun ang natutunan ko kay Brother Manny. Where there is liberty, there is the Spirit of the Lord. You're on your own. We are on our own. Kanya-kanya tayo ng kaligtasan. Work out your own salvation with fear and trembling. Siguraduhin mong sumusunod ka. Huwag mo naintindihin yung iba. Ayaw niya, di huwag niya. Ayaw niya sumunod, wala kang magagawa. Hindi mo naman kayang baguhin yan Walang tao makakabago sa tao. Ni sarili niya nga, hindi niya matutulungan Sabi sa Jeremiah 8:23. O Panginoon, talastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili. Hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang hakbang. So hindi mo kayang ituwid ang hakbang ng tao. Wala kang kapangyarihan sa espiritu ng kahit sino. Kaya nga sabi ng Diyos, turuan nyo silang sumunod sa lahat ng aking mga ipinag-uutos. So ang ituturo namin sa inyo, sumunod. Katulad ni Kristo, natutong sumunod sa mga tiniis niya. Hindi mo pwedeng puwersahin ng tao o pilitin ng tao na gawin mo to dahil word of God to. Hindi. Hamong siya ang gumawa dahil meron siyang anointing ng Holy Spirit. 1 John 2:27. Pag nakikita mo kapatid mo nawawala sa pananampalataya, huwag mo sisihin. Huwag mo pagsabihan ng may paglait. Ipag-pray mo, tapos hikayatin mo siyang magsisi. Pero siya rin ang magdidesisyon, wala kang kapangyarihang baguhin makakagawa lang ang Diyos sa tao pag sumampalataya. Kasi sabi, walang magagawa ang tao. Apart from me, you cannot do anything.
So, makakakilos lang ang Diyos sa sumasampalataya. Pag hindi sumasampalataya, carnal mind, hindi siya mapapasakop sa kautusan ng Diyos. Carnally mind nga eh. O sino mapapasunod natin? Sarili mo muna. Unahin mong pasunurin ang sarili mo. Charity begins at home. Ang pagmamahal nagsisimula sa iyong sarili mo na. Mahalin mo yung sarili mo. Na ang ibig sabihin, sumunod ka sa Diyos. Kung mahal mo sarili mo, iligtas mo kaluluwa mo. Siguraduhin mong sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. Kasi makakasunod ka lang pag sumasampalataya ka na. At ang pananampalatayang ipamumuhay mo, Galatians 2:20, kay Kristo na. Patay ka na. Hindi na ang sarili mo nabubuhay sa iyo. You have to deny yourself, take up the cross, and follow me. Hindi pwedeng maging alagad ko ang hindi itatakwil ang kanyang sarili. So ang gagawin mo na, yung kagustuhan na ng Diyos. Hindi na bagay ng sanlibutan. Hindi pita ng mata, pita ng laman, o pride of life. Word of God. At tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa kanya inyong tinanggap ay nananahan sa inyo, na hindi ninyo kailangan kayo turuan ng sino man. Ngunit kung mayroon ka, kung paano kayo tinuturuan ng kanyang pahid patungkol sa lahat ng mga bagay, at siyang totoo, at hindi kasinungalingan, tinuturuan kayo nito, gayon din kayo nananahan sa kanya. So nalalaman mo na nananahan ng Espiritu, tinuturuan ka. So ang nagtuturo sa iyo ang Espiritu Santo. Ngayon, yung nagtuturo sa iyo yung pastor, ikukumpirm ng Holy Spirit sa iyo kung tama ang sabi ng pastor. Pag hindi tama ang sabi ng pastor, bawag mo sundin yung pastor. Ang sundin mo yung Espiritu Santo nasa iyo. Malalaman mo ang pastor kung ang tinuturo niya Word of God. John 7:17. Kung ang sino mang tao ay mag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita ng mula sa aking sarili. So malalaman mo kung ang pastor na yun nagsasalita ng salita ng Diyos o sarili lang niya, tinuturo niya o isip niya, kathalang niya yun. Bayo mo sundin yun. Kasi ang perfect na sugo ng Diyos, yung nagtuturo lang ng Word of God. Walang ano doon, walang kasalanan, sabi. Ang nagsasalita na sa ganyang sarili, humahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian. Dadapat ang humahanap ng kaluwalhatian niyon, sa kanya'y nagsugong gayon ay totoo at sa kanya'y walang kalikuan. So walang error doon sa tao na yun. Kapag ang pastor nagtuturo ng Word of God, walang error. Bakit? Word of God eh. Pero kapag ang nagtuturo ng pastor, isip niya, damdamin niya, kalooban niya, katulad ng ginawa ng lahat ng relihiyon. Ito na yung Word of God eh. Bakit nagturo pa ng ano-ano? Kinakailangan kayong mabautismo sa pagdating ng 7 taong anak nyo sa kumpil. Kailangan na ipag-pray nyo yan sa lahat ng simbahan para hindi makapunta sa limbo. O, di ba? Puro isip ng tao, ang dami pinaggagawa ng tao. Hindi tuloy naging banal. Lalo yung tinatawag na Jewish cult. Yung tinatawag na kabala. Nakuha nila yung magic na yan sa sa Egypt. Kasi kung titignan nyo, napakahusay sa magic ng Egypt. Natatandaan niyo yung panahon ni Moses? Di ba ibinato ni Moses yung wand niya, naging cobra? Ibinato rin ng Egyptian yung wand nila, naging cobra. Ang problema, talo sila ng cobra ni Moses, nilamon sila. O di ba ginawa ni Moses, dugo ang dagat? Ang ilog? O ginawa din yun ng mga magician, naging dugo din eh. Tapos nagpasampa ng palaka. Nagawa din nila yung palaka eh. Nung gawin na ng Panginoon yung alapok ng lupa, gawing kuto, ayun, din na nila nagawa. Surrender na sila. Sabi nila sa Paraon, Paraon, daliri ng Diyos yun. Totoong Diyos yung Diyos nila sa atin. Hindi. Hindi namin kaya mag-magic ng kuto. Hanggang palaka lang kami. Hanggang tubig na dugo. Nakuha yan ng Jewish cult, yung tinatawag na the Freemasons. They have that secret power of the Kabbalah. Alam niyo yung word na abracadabra. Abracadabra, ang ibig sabihin ng I create as I speak. Totoo yun. There is power in the word. When I speak, I create. Kaya nga natutunan, kilala nyo si Aleister Crowley. Yun ang pinakamatinding Freemason. Lumalaban ng chess yung blindfolded. Writer, poet, napakahusay nito, napakagaling na Freemason na to. Alam nyo ba, meron siya nalaman daw na secret for immortality. Kaya kumukuha sila ng mga batang, mga babae,
Yung vampirizing, kinukuha nila yung katas ng youth, yung daw ang immortality. Kumukuha sila ng mga bata, nire-rape nila yung mga bata. Pero hindi lahat ng Freemason gumagawa nito. Yun lang mga naging estudyante ni Crowley. Kaya ang daming nagkakawalang mga dalaginding sa US, mga bata. Sinasak nila yung youth, power nun. Yun ang sinasabang you can do your own universe. The yin and the yang. Yan yung power of the female and the male. Lahat yan, kaya Satan lahat yan. Lahat yan. Kahit yung ang kukunin mo lang sa yoga, yung exercise of the body. Pero yung aral nila, huwag mo kukunin sa demonyo. Nakita niyo ba yung lotus position na nakaganin yung kamay? 666 yan eh. Yung lotus position, triangle yun na may mata sa gitna eh. Kaya Satan lahat yan. Yung kabala, yun yung chakras na sinasabi ng yoga. Yung kabala, chakras yun. Mag-research lang kayo sa internet, makikita nyo lahat. Lahat ng aral sa mundo, kay Satanas. Lahat ng entertainment sa TV, kay Satanas. Lahat ng halos entertainer sa Hollywood, hawak lahat ni Satanas. Hindi nyo napansin lahat ng presidente nakaganon? Si Baphomet yan eh. That is the sign of Baphomet. The God of Darkness. Si Baphomet, ayan. O yung ganyan, makikita yung The Beatles, nakaganyan. Tsaka yung one eye, covered doon. Si Taning yun eh. Naiset na sila lahat doon. Kasi hindi ka naman pwedeng pasikatin doon na hindi ka susunod sa kanila. Pero marami nang tumitiwala, kaya lang huli na ang lahat. Panoorin nyo yung Super Bowl. Panoorin nyo yung mga presentation doon ni Rihanna, ni Miley Cyrus, lahat doon. Sina Beyonce. Puro ritual halos yun. For Satan. Lalo si Madonna, makikita mo mga damit doon, puro all-seeing eye. At tindi, tapos mga inverted cross. Makikita mo yun sa Vatican, yung inverted cross. Kung titignan nyo mabuti, kay Satanas ang lahat ng sa mundo. Bakit? Hawak niya lahat ng hari eh. Sabi sa Revelation 16:14 eh. Sapagkat sila'y mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawa ng mga tanda na pinaroroonan nila ang mga hari sa buong sanlibutan. Ano ba yung buong sanlibutan? Di lahat ng nasyon, lahat ng bansa, sa pumupunta yung masasamang demonyo? Sa hari. May hari bang matuwid? Wala. Nung panahon na yun, nung napasakop sila sa Babylonia, si Daniel ginawang third president. Nung maghari ang Diyos sa Ehipto, nagkaroon ng tagutok si Joseph, administrator, prime minister ng Egypt. So kung gusto maglagay ng Diyos ng presidente, pag may kailangang ilagay, ang Diyos ang naglalagay. Ngayon ba? Wala eh. Wala na matatakbo sa bansa na magiging presidente na Kristiyano talaga. Pinalalayo ka sa sistema ng sanlibutan, saan pupunta ka dyan? Hindi pwedeng pagsamahin ng system of the world at system of God. Di ba sabi ng mga tao, Panginoong Jesus, bakit hindi tayo dumipensa? Sabi ni Panginoon, hindi, oras ko na eh. Pwede ko magpatawag ng laksa-laksang anghel sa umaaresto sa akin, pero hindi. Kailangan matupad yung kalooban ng Ama. Kailangan ibigay sa hentil ako at mamatay ako. At after 3 days, mabubuhay ako maguli. Hindi ito kaharian ko, sabi ni Kristo. My kingdom is not of this world. Kingdom ng demonyo to. Kaya nga, hari ng sanlibutan si Satan, the prince of this world eh. Kaya sabi niya, I saw Satan falling down from heaven. I saw Barack Obama. Ibig sabihin ng Barack Obama kasi lightning from heaven that fall. Sabi ko, oo nga, ang gagaling ng research work nila. Pero sabi ko nga sa inyo, huwag kayong basta maniwala. Kaya lang nakukumbins ako kasi may mga ebidensya, hindi nyo napapansin lahat ng pangalan, may meaning. Halimbawa, sasabihin ng Panginoong Jesus, Jacob, you are now not Jacob, you are Israel. Because God will rule. Paul, you are not Saul, you are poor, the little. Pinakamababa. Pinapalitan niya ang pangalan, Emmanuel. Son is with God. God is with us. Hindi nyo napapansin, pangalan nyo, may meaning niya, i-research nyo. May re-research mo pangalan, meaning mo sa, pati apelyido. Kaya lang, mahaba-habang research work sa Google. Pero malalaman mo meaning, kasi the name itself has a meaning. Nasa character talaga. Binibigyan talaga ng Diyos, even the name. Kaya nga ang Diyos magpapalit pa ng pangalan eh. Pirin mo, hindi na Jesus pangalan niya, hindi pa natin ito alam. Kasi sabi, ibibigay ko ang isang bagong pangalan eh. Sa araw na yun, pag nasa langit tayo. At bibigyan ka ng bagong pangalan. Batong puti na ang pangalan mo nakasulat sa puting bato na yun. Bagong pangalan.
Pati nga yung Jerusalem, hindi pinalitan, nilagyan lang ng new. Hindi pwedeng palitan yung Jerusalem eh. Kasi that is the King of Peace eh. Yung lugar na yun na pinag-aarian ng kapayapaan, Jerusalem. The King of Peace ang nandun, si Kristo. Kaya ginawa lang New Jerusalem. Hindi pwedeng alisin ng Jerusalem eh. New Jerusalem. Kasi may old eh. Yung old Jerusalem nasa Israel eh. Itong New Jerusalem nasa third heaven. Eh, yun ang bababa eh. Hinihintay natin yun after 1,000 years reign of Christ, bababa. Ang New Jerusalem, magkakaroon ng kasalan eh. Kaya sabi, ang babae o ang ikakasal, yung New Jerusalem, sa kanyang asawa na ang asawa niya, tayo. Ang binubuo ng ilalagay doon sa New Jerusalem, yun ang asawa. Di ba nasa Revelation niya? Nadadamitan na yung babae, bride of the Lamb. Kaya mga kapatid, ang hinihingi ng Diyos sa atin yung pakikipagkaisa. Panahon na para magsaya. Forget mo na. Panahon na para magkaisa tayo. Pagkakaisahin natin sa Espiritu. Hindi pwedeng hindi sisigit. Amen! Amen.